maligayang pagdating at my love's melody and message. Ako si My Loves, nagdadala ng mensahe mula sa aklat ng Diyos para sa lahat ng anak ng liwanag at katotohanan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban para sundin ang lahat ng tao. Ngunit marami ang lumilihis, ang ilan ay sumusunod sa sariling kalooban. Ang ilan ay sumusunod sa kalooban ng Diablo. Ang mensaheng ito ay tungkol sa parusa ng Diyos. Bakit may kalooban ang Diablo? At bakit dapat sundin lamang ang kalooban ng Diyos? Paksa. Bakit nagpaparusa ang Diyos? Bakit may kalooban ang Diablo? Pwede ba tayong sumunod sa sariling kalooban? Ano ang mangyayari kung salungatin natin ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay nakasulat sa kanyang aklat. Ang kanyang espiritu ang nagtuturo sa atin. Ang kanyang kalooban ay para sa lahat upang sundin ang nakasulat. Isaiah chapter 34 verse 16. Ang kanyang kalooban ay dapat maganap sa langit at lupa. Matthew chapter 6 verse 10. Ngunit ginagamit ng tao ang malayang kalooban upang tanggihan ang kalooban ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng parusa. Unang Pedro chapter 2 verse 16. Ang mga tumatanggi sa kalooban ng Diyos ay nagiging anak ng Diablo. Kalooban ng Diyos ay nagiging anak ng Diablo. Ang Diablo ay nagtuturo ng kasinungalingan, hindi ng katotohanan. Matalinong tanong. Bakit may mga mangangaral na nagtuturo ng hindi nakasulat sa aklat ng Diyos? Dahil sinusunod nila ang sariling kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos. Nagtuturo sila ng salita ng tao, hindi ng espiritu ng Diyos. Matalinong tanong. Pwede ba tayong sumunod sa sariling kalooban? Oo. Pero kung ito ay salungat sa aklat ng Diyos, magagalit ang Diyos at parurusahan tayo magpakailanman. Matalinong tanong. Bakit may kalooban ang Diablo? Binibigyan ng Diyos ng malayang kalooban ang lahat. Ngunit ginagamit ito ng Diablo upang labanan ang Diyos. Ngayon ay nagtuturo siya ng kasinungalingan upang iligaw ang mga tao. Matalinong tanong. Ano ang walang hanggang parusa? Ito ay walang hanggang sakit, walang liwanag, walang kapayapaan,
para sa mga lumalabag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ang mga ngaral na nagtuturo ng hindi nakasulat sa aklat ng Diyos ay tulad ng bulag na umaakay sa iba patungo sa hukay. Nagsasalita sila ng magandang salita, ngunit hindi ito mula sa Diyos. Inihihiwalay nila ang mga tao sa katotohanan at dinadala sa kaparusan. Aral. Ang kalooban ng Diyos ay pangwangkas. Ang kanyang aklat ay totoo. Ang kanyang espiritu ang nagtuturo sa atin. Dapat nating basahin ang kanyang aklat, sundin ang kanyang kalooban, at tanggihan ang kasinungalingan ng diablo. Buod, binigyan tayo ng Diyos ng malayang kalooban. Ngunit, ibinigay rin niya ang kanyang aklat. Ang kanyang kalooban ay nakasulat. Ang kanyang espiritu ang nagtuturo sa pagsunod sa sariling kalooban o sa kalooban ng diablo. Tayo ay mapaparusahan magpakailanman. Tanging kalooban ng Diyos ang nagbibigay ng buhay at katotohanan. Salamat sa panonood. At Maya Loves Melody and Message. Ako si Maya. Ako si Maya Loves. Nagdadala ng liwanag at katotohanan mula sa aklat ng Diyos. Mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa mas maraming pang mensahe mula sa Biblia. Pagpalain kayo ng Diyos! God bless you all!